Sa pinakatahimik na bahagi ng kabundukan, kung saan ang hamog ay parang puting belo na bumabalot sa mga punong kahoy tuwing madaling araw, nakatayo ang isang maliit na kubong yari sa kawayan at pawid. Doon naninirahan si Lyra, isang dalagitang lumaki sa gitna ng kahirapan at pag-iisa. Maaga pa lamang ay gising na siya araw-araw. Sa pagsikat pa lang ng araw, bago pa magising ang mga ibon at bago pa mag-init ang lupa, bumabangon na siya mula sa banig na manipis at halos mapunit. Tahimik niyang tinutupi ang kumot na luma na minana pa niya sa kanyang ina, sa kadahan-dahang binubuksan ang pinto ng kubo. Sumasalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin mula sa bundok. Amoy ng basang dahon, amoy ng hamog, amoy ng lupa. Ito ang mundo ni Lyra. Isang mundong walang luho, walang ingay, walang ilaw ng lungsod, ngunit puno ng pagsusumikap. Sa murang edad na 16, natutunan na niyang mag-isa. Wala na ang kanyang ama na namatay sa aksidente sa minahan. Wala na rin ang kanyang ina na sinundan ito matapos magkasakit. Ang naiwan lamang sa kanya ay ang kubo, ilang gamit, at ang lupang tinaniman niya ng kamote, gabi at mais. Araw-araw, umaakyat siya sa mas matataas na bahagi ng bundok upang maghakot ng kahoy, mangolekta ng ligaw na prutas, at magigib ng tubig mula sa malayong batis. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya nagmumura sa tadhana. Tahimik lang siyang nagpapatuloy. Sapkat iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang ina, ang maging matatag kahit nag-iisa. Ngunit sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Mabigat ang ulap sa kalangitan. Walang buwan, walang bituin. Tanging ang mahinang liwanag ng lamparang kasera sa loob ng kubo ang nagbibigay liwanag sa paligid. Katapos lamang ni Lyra maghapunan ng pinakuluang kamote. Nakaupo siya sa sahig habang inaayos ang mga dahon ng saging na gagamitin niya kinabukasan sa pagbabalot ng pagkain. Sa labas, unti-unting lumalakas ang hangin. Sumisipol ito sa pagitan ng mga puno. Sumasayaw ang mga sanga. Naglalaro ang anino sa mga dingding ng kubo. Napahinto si Lyra sa kanyang ginagawa. May narinig siya. Isang mahinang tunog. Parang daing. Parang buntong hininga. Parang panaghoy na pilit itinatago. Sa una, inakala niyang hangin lamang iyon. Marahil ay nagkikiskisan lang ang mga dahon. Marahil ay hayop na gumagala sa gabi. Ngunit muling narinig niya. Mas malinaw. Mas malapit. Isang tinig. Mahina. Nanginginig. Tulong. Nanlamig ang kanyang batok. Napatayo siya bigla. Tahimik niyang pinatay ang gasera at sumilip sa bintana. Ngunit wala siyang makita. Puro dilim at gumagalaw na anino lamang. Muling umalingaw-ngaw ang tinig. Maawa ka. Tulungan mo ako. Kinabahan siya. Sa bundok, maraming kwento ang kanyang naririnig noon pa man. Mga nilalang na nagkukunwaring tao, mga espiritong nangaakit, mga nilalang na nagpapanggap na nangangailangan ng tulong upang manakit. Naalala niya ang bilin ng kanyang ina. Huwag kang lalabas kapag may narinig kang tumatawag sa gabi. Hindi lahat ng humihingi ng tulong ay tao. Napahawak si Lyra sa kanyang dibdib. Dapat ba siyang manatili? Dapat ba siyang magtago? Ngunit muling umalingaw-ngaw ang tinig. Mas mahina, mas pilit, parang nauubusan na ng lakas. Tulong, masakit, hindi ko na kaya. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit pakiramdam niya'y hindi masama ang tinig na iyon. Walang pananakot, walang galit, puro sakit at paghihirap lamang. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang maliit na itak na ginagamit niya sa pagputol ng kahoy. Hindi para manakit, kundi para sa sariling proteksyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto.
Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang kadiliman ng gabi. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng dahon ang maririnig. Lumabas siya ng kubo. Bawat hakbang ay maingat. Bawat paghinga ay mabigat. "Ha? Hello?" Mahina niyang tawag. Walang sagot. Ngunit may nakita siyang kakaiba. Sa bandang gilid ng damuhan, malapit sa punong balete, may kumikislap na liwanag. Hindi maliwanag. Hindi rin madilim. Parang mumunting bituin na bumagsak sa lupa. Lumapit siya. At doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. May isang nilalang na nakahandusay sa lupa. Isang dalaga. Ngunit hindi karaniwang dalaga. Ang kanyang buhok ay mahaba at kumikislap na parang pilak sa ilalim ng dilim. Ang balat niya ay maputi na may bahagyang liwanag. Ang kanyang damit ay tila hinabi mula sa liwanag at hamog. At sa kanyang tagiliran, may sugat. Malalim. Dumadaloy ang kulay asul na dugo na kumikinang sa dilim. Napaatras si Lyra. Diyos ko! Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napatitig siya sa nilalang. Isang engkanto. Alam niya iyon. Kahit kailanman ay hindi pa siya nakakakita ng ganito, ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ito tao. Hindi ito hayop. Isa itong nilalang mula sa mundong hindi niya lubos na nauunawaan. Unti-unting bumukas ang mga mata ng engkanto. Malalim. Maliwanag. Parang naglalaman ng bituin at ulap. Nang makita siya nito, bahagya itong ngumiti. Isang mahinang ngiti, puno ng pagod. Salamat at lumabas ka. Napalunok si Lyra. Buhay ka pa ba? Nanginginig niyang tanong. Mahina itong tumawa. Sa ngayon, oo, pero hindi na magtatagal kung hindi mo ako tutulungan. Lumuhod si Lyra sa tabi nito. Nanginginig ang kanyang tuhod. Anong nangyari sa'yo? Pumikit ang engkanto. Hinabol ako ng mga nilalang sa dilim. Nais nilang agawin ang aking lakas. Nasugatan nila ako. Hinawakan nito ang sugat. Napangiwi sa sakit. Nakita ni Lyra kung gaano kalalim ang sugat. Kung ordinaryong tao iyon, matagal nang namatay. Ngunit buhay pa rin ang engkanto. Mahina, ngunit humihinga. Hindi ko alam kung paano kita tutulungan. Mahina niyang sabi. Mahirap lang ako. Wala akong gamot. Bahagyang umiling ang engkanto. Hindi ko kailangan ng ginto o mamahaling gamot. Tumingin ito sa kanya. Direkta. Malalim. Ang kailangan ko ay kabutihan ng puso at tapang. Napatigil si Lyra. Tapang? Oo, mahinang tugon ng engkanto. Kung handa kang iligtas ang isang nilalang na hindi mo kilala, kahit ikaw ay nasa panganib. Nanahimik si Lyra. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang mga gabing nagugutom sila ngunit nagbabahagi pa rin ng pagkain sa mas nangangailangan. Naalala niya ang mga aral ng kabutihan. Huminga siya ng malalim. Dalhin kita sa loob, desidido niyang sabi. Hindi kita iiwan dito. Bahagyang lumaki ang mga mata ng engkanto. Sigurado ka? Opo, sagot niya. Kung mamamatay ka dito, habang may magagawa ako, hindi ko kakayanin. Dahan-dahan niyang inangat ang katawan ng engkanto. Magaan ito. Parang hangin. Parang ulap. Ngunit ramdam niya ang init ng buhay. Pinagpawisan siya sa pagbubuhat, ngunit hindi siya tumigil. Dinala niya ito sa loob ng kubo. Ipinahiga sa kanyang banig. Kinuha niya ang malinis na tela na ginagamit niya bilang panyo at binasa sa tubig. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat. Napapikit ang engkanto sa sakit, ngunit hindi ito umangal.
Salamat, mahinang bulong nito. Habang ginagamot niya ang sugat, hindi niya napapansin na unti-unting nagbabago ang hangin sa paligid. Mas nagiging mainit, mas nagiging maliwanag. Parang may lihim na lakas na gumigising. At sa gabing iyon, sa loob ng isang munting kubo sa bundok, nagsimula ang isang kwentong magbabago sa kapalaran ng isang mahirap na dalagita at isang sugatang engkanto. Isang kwentong puno ng hiwaga, sakripisyo at tadhana. Isang kwentong magsisimula pa lamang. Sa loob ng maliit na kubo ni Lyra, tanging mahinang paghinga ng sugatang engkanto at ang marahang paglagitik ng lampara ang maririnig. Ang apoy nito'y tila nanginginig, waring naapektuhan ng kakaibang enerhiyang bumabalot sa buong paligid. Nakaupo si Lyra sa tabi ng banig. Hindi siya makatulog. Nakatitig siya sa nilalang na kanyang iniligtas. Sa liwanag ng gasera, mas malinaw niyang nakita ang kagandahan nito. Hindi kagandahang pangkaraniwan, kundi yaong tila hinabi mula sa mga pangarap at alamat. Ang pilak nitong buhok ay kumikislap sa bawat paggalaw ng apoy. Ang balat nito'y parang sinag ng buwan na bumaba sa lupa. Ngunit sa kabila ng ganda nito, bakas ang matinding paghihirap. Maputla ang muka, mabagal ang paghinga, paminsan-minsay napapangiwi sa sakit. Mahigpit na hawak ni Lyra ang basang tela na inilagay niya sa sugat. Tuwing nakikita niyang nangingitim ang dugo, agad niya itong pinapalitan. Hindi niya alam kung tama ang kanyang ginagawa. Wala siyang pinag-aralan sa paggagamot. Wala siyang karanasan sa pag-aalaga ng may sakit. Ang alam lamang niya, ayaw niyang mamatay ang nilalang na ito sa kanyang harapan. Lumipas ang ilang sandali. Biglang gumalaw ang engkanto. Bahagyang bumukas ang mga mata nito. Lyra, napapitlag ang dalagita. Gising ka na? Agad niyang tanong. Mahina itong tumango. Salamat, hindi mo ako iniwan. Napangiti si Lyra kahit pagod na siya. Hindi kita iiwan. Mahina niyang sagot. Paano ka na kung mag-isa ka lang dito? Sinubukan ng engkanto na umupo, ngunit agad itong napahiga muli. Masyado pa akong mahina, bulong nito. Huwag ka munang gagalaw, sabi ni Lyra. Mas lalala ang sugat mo. Tumingin sa kanya ang engkanto. May kakaibang lambing sa mga mata nito. Bihira ang tulad mo, wika nito. Sa mundong ito, marami ang natatakot sa amin, o kaya'y gusto kaming gamitin. Napatungo si Lyra. Natakot din po ako kanina, amin niya. Pero mas natakot akong pabayaan ka. Bahagyang ngumiti ang engkanto. Anong pangalan mo? Tanong nito. Lyra po, sagot niya. Ikaw po? Saglit itong nag-isip. Parang may pinipiling alaala. Ako si Amihan, tugon nito. Isa akong tagapangalaga ng liwanag sa kabundukan. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Tagapangalaga? Oo, mahina nitong paliwanag. Ang aming lahi ay nagbabantay sa balanse ng kalikasan, sa hangin, sa tubig, sa mga puno, at sa mga nilalang na naninirahan dito. Tumahimik ang dalagita. Unti-unti niyang nauunawaan kung bakit kakaiba ang pakiramdam sa paligid. Bakit kanila hinabol? Tanong niya. Napadilim ang mukha ni Amihan. May mga nilalang na nais ang aming lakas, sagot nito. Mga anino na nabubuhay sa galit at kasakiman. Kapag nakuha nila ang aming liwanag, lumalakas sila. At namamatay ang kagubatan. Napatakip si Lyra sa bibig. Kung ganun, delikado pala dito. Oo, tugon ni Amihan. At dahil tinulungan mo ako, maaaring madamay ka. Napatigil si Lyra. Saglit siyang natakot, ngunit agad niyang inalis ang pag-aalinlangan. Hindi ko po pagsisisihan, mariin niyang sabi. Kahit anong mangyari,
Tahimik na napatingin sa kanya si Amihan. Parang may nabubuong paghanga. Lumipas ang oras. Unti-unting bumubuti ang kalagayan ng engkanto. Hindi man gumagaling ang sugat, humuhupa ang pagdurugo. Sa labas, nagsisimula ng magliwanag ang silangan. Sumisilip ang unang sinag ng araw sa pagitan ng mga puno. Nakatulog si Lyra sa tabi ng banig, nakasandal sa dingding. Pagod, ngunit payapa. Nagising siya sa kakaibang init. Parang may araw sa loob ng kubo. Napadilat siya. Nagulat siya sa kanyang nakita. Nakatayo si Amihan. Ngunit hindi na ito mukhang mahina. May liwanag na bumabalot sa katawan nito. Mahina ngunit malinaw. Parang apoy na hindi nakapapasok. Amihan? Gulat niyang tawag. Lumingon ang engkanto. Pasensya ka na, sabi nito. Kailangan kong gamitin ang natitirang lakas ko upang pansamantalang gumaling. Lumapit si Lyra. Masakit pa ba? Masakit, tugon nito. Ngunit kaya ko nang tiisin. Lumapit ito sa pintuan at sinilip ang labas. May paparating, sabi nito. Paparating? Ulit ni Lyra. Oo, tugon ni Amihan. Nararamdaman ko ang presensya ng mga anino, sinundan nila ang aking bakas. Nanlamig si Lyra. Anong gagawin natin? Huminga ng malalim si Amihan. Kailangan kitang iligtas, wika nito. Hindi ka dapat madamay sa digmaan ng aming mundo. Ngunit umiling si Lyra. Hindi, matatag niyang sagot. Hindi kita iiwan. Tulad ng hindi mo rin ako iiwan, di ba? Napangiti si Amihan. Matapang ka talaga. Ibinuka nito ang palad. Biglang may sumilay na maliit na sinag ng liwanag. Isang munting butil na parang bituin. Ingat yaman ng aming lahi, paliwanag nito. Isang binhi ng liwanag. Kapag tinanggap mo ito, magiging bahagi ka ng aming tadhana. Tinitigan iyon ni Lyra. Kaya ko ba yan? Oo, sagot ni Amihan. Dahil malinis ang puso mo. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay. Nang mahawakan niya ang liwanag, bigla niyang naramdaman ang init at lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Parang may gumising sa kanyang kaluluwa. Parang may bumukas na pintuan sa loob niya. Napahawak siya sa dibdib. Amihan, ngumiti ang engkanto. Simula ngayon, hindi ka na lamang isang mahirap na dalagita sa bundok. Tayo na ang magtatanggol sa liwanag. At sa pagsikat ng araw sa kabundukan, isang bagong kapalaran ang isinilang. Kahit sumisikat na ang araw, tila may kakaibang dilim na nananatili sa pagitan ng mga puno. Ang mga ibon ay hindi umaawit. Ang mga kuliglig ay tumahimik. Maging ang hangin ay tila nagpipigil ng hininga. Nakatayo si Lyra sa tabi ni Amihan. Mahigpit niyang hawak ang kanyang dibdib. Nariyan pa rin ang init na iniwan ng binhi ng liwanag. Hindi ito masakit. Hindi rin nakakagulat. Ngunit kakaiba. Parang may bagong tibok sa loob ng kanyang puso. Parang may liwanag na gumagalaw sa kanyang dugo. Parang may apoy sa loob ko. Mahina niyang sabi. Tumango si Amihan. Iyan ang lakas ng binhi, tugon nito. Unti-unti kang masasanay. Lumapit ito sa bintana at sinilip ang labas. Napakunot ang noo nito. Papalapit na sila. Napatigil si Lyra. Sino? Sila? Huminga ng malalim si Amihan. Ang mga nilalang ng anino, sagot nito. Dating mga bantay din ng kalikasan, ngunit sinira ng kasakiman. Sa labas, may kumaluskos. Isang sanga ang nabali. May mga yabag, mabagal, mabigat. Parang gumagapang sa lupa. Mahigpit na napahawak si Lyra sa manggas ng damit ni Amihan. Natatakot ako, bulong niya. Tumingin sa kanya ang engkanto. Natural lang iyan, wika nito. Ngunit huwag mong hayaang manaig.
Isinara nito ang mga mata. Ibinuka ang mga kamay. Biglang kumalat ang mapusyaw na liwanag sa loob ng kubo. Parang manipis na ulap na gawa sa ginto. Panangga, paliwanag ni Amihan. Pansamantala lamang, biglang may bumagsak sa bubong. Isang malakas na kalabog. Napasigaw si Lira. Sunod-sunod ang yabag. May naglalakad sa ibabaw ng pawid. May kumakamot sa dingding. May bumubulong sa hangin. Mga tinig na hindi maintindihan. Mga salitang puno ng galit. Amihan, isuko mo ang liwanag. Wala ka ng takas. Nanginginig ang kubo. Parang anumang oras ay babagsak. Napasandal si Lira sa dingding. Amihan, anong gagawin natin? Binuksan ng engkanto ang mga mata. May ningning ang mga ito. Kailangan nating harapin sila, sagot nito. Kung magtatago tayo, lalo lang silang lalakas. Biglang bumukas ang pinto. Hindi dahil binuksan, kundi dahil sinipa. Lumutang ang mga piraso ng kahoy sa hangin at pumasok ang mga anino. 3 sila. Matangkad, payat, baluktot ang katawan. Parang anino na may hugis ng tao. Ang mga matay pulang-pula. Ang balat ay itim na parang uling. At ang boses, parang sabay-sabay na iyak at halakhak. Sa wakas, nakita rin kita, Amihan. Lumapit ang isa. Humakbang sa liwanag. Agad itong umusok. Ngunit hindi umatras. Isuko mo ang binhi, sabi nito. At patatawarin namin ang batang iyan. Napatingin si Lira kay Amihan. Hindi, maring tugon ng engkanto. Hindi ko kayo bibigyan ng kahit ano. Tumawa ang mga anino. Isang tunog na parang nagkikiskisang bato. Kung gayon, kukunin namin. Biglang sumugod ang isa. Mabilis. Parang hangin. Napahiyaw si Lira. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang umilaw ang dibdib niya. Isang bughaw puting sinag ang sumabog mula sa kanya. Napaatras ang anino. Sumigaw sa sakit. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Ako yon? Ngumiti si Amihan. Gumagana na ang binhi, wika nito. Muling sumugod ang 2 anino. Sabay. Mula kaliwa at kanan. Lira, makinig ka, sigaw ni Amihan. Isipin mo ang liwanag. Isipin mo ang kabutihan. Iyan ang magiging sandata mo. Pumikit si Lira. Huminga ng malalim. Naalala niya ang kanyang ina. Ang kanyang ama. Ang mga gabing nag-iisa siya. Ang mga panahong wala siyang ibang sandigan kundi ang sarili. At ang gabing tinulungan niya ang isang sugatang nilalang. Biglang lumiwanag ang kanyang mga kamay. Parang may bituing sumiklab sa kanyang palad. Iniharap niya ito sa mga anino. Lumayo kayo! Sigaw niya. Isang alon ng liwanag ang kumawala. Tinamaan ang 2 nilalang. Napahagis sila sa labas ng kubo. Umalingaw-ngaw ang kanilang sigaw. Ngunit hindi pa tapos. Ang 3 anino ay tumayo. Mas malaki. Mas madilim. Mas galit. Nagkakamali kayo, wika nito. Hindi ninyo ako kayang talunin. Bigla nitong iniunat ang kamay. Isang itim na usok ang bumulwak. Binalot si Lira. Nabulag siya. Nahirapang huminga. Lira! Sigaw ni Amihan. Piliting lumapit ang engkanto. Ngunit nang hina ito. Muling bumukas ang sugat. Dumugo. Napatumba siya. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Lira ang isang tinig. Mahina. Pamilyar. Boses ng kanyang ina. Anak, huwag kang susuko. Napahikbi siya. Inay! Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay. Pinilit niyang alalahanin ang liwanag, ang pag-asa, ang kabutihan.
biglang may sumiklab sa kanyang puso. Isang matinding init. Isang matinding ningning. Sumabog ang liwanag mula sa kanyang katawan. Nawala ang usok. Napatilapon ang anino. Nabasag ang dingding. Tumilapon ito sa gubat at naglaho. Tahimik. Bigla. Parang walang nangyari. Napatumba si Lyra sa sahig. Hingalin. Pagod. Nangihina. Lumapit si Amihan. Kahit sugatan. Kahit nangihina. Inakay siya. Magaling ka, bulong nito. Nalampasan mo ang unang pagsubok. Napatingin si Lyra sa paligid. Wasak ang pinto. Butas ang dingding. Ngunit ligtas sila. Sa ngayon, Amihan, mahina niyang sabi, ganito na ba palagi ang buhay ko? Napangiti ang engkanto. Hindi magiging madali, sagot nito. Ngunit magiging makabuluhan. At sa gitna ng nagkawasak na kubo, sa ilalim ng papasibo na araw, nagsimula ang mas mabigat na pagsubok para kay Lyra. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga puno, tila nahihiyang silipin ang nagkalat na piraso ng kahoy at pawid mula sa wasak na kubo. Ang hangin ay may dalang amoy ng usok, lupa at sariwang damo. Naupo si Lyra sa may pintuan. Nakayakap ang kanyang mga tuhod. Tahimik siyang nakatitig sa kawalan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Kagabi, isa lamang siyang simpleng dalagitang naghahanap buhay sa bundok. Ngayon, nakipaglaban siya sa mga nilalang ng dilim at nanalo. Lyra, napalingon siya kay Amihan. Nakaupo ito sa banig. Muli niyang binalutan ng tela ang sugat nito. Bagamat humupa ang pagdurugo, bakas pa rin ang panghihina. Masakit pa ba? Tanong niya. Umiti si Amihan. Masakit, sagot nito. Ngunit hindi na tulad ng dati. Tumayo si Lyra at lumapit. Kailangan ko pang ayusin ang bahay, sabi niya. Pero parang wala na itong silbi. Marahan itong umiling. Hindi na ligtas dito, tugon ni Amihan. Alam na nila ang iyong kinaroroonan. Nanlamig ang kanyang dibdib. Kung ganon, saan tayo pupunta? Tumingin ang engkanto sa direksyon ng kabundukan. Sa bahaging natatakpan ng makapal na hamog. Sa lihim na kagubatan, sagot nito. Napatigil si Lyra. Lihim na kagubatan? Oo, paliwanag ni Amihan. Isang lugar na hindi madaling makita ng tao. Tanging ang may dalisay na puso at may binhi ng liwanag ang nakakapasok. Tahimik siyang napaisip. Iiwan niya ang kanyang kinalakihan. Ang kubong iniingatan niya. Ang alaala ng kanyang mga magulang. Ngunit naalala niya ang mga anino. Ang panganib. Ang kawalan ng katiyakan. Huminga siya ng malalim. Sasama ako, matatag niyang sabi. Umiti si Amihan. Salamat. Ilang oras ang lumipas. Nagimpake si Lyra ng kaunting gamit. Isang lumang kumot. Isang sisidlan ng tubig. Kaunting pinatuyong kamote. At ang maliit na itak. Wala na siyang ibang kayamanan. Ngunit dala niya ang tapang. At ang liwanag sa kanyang puso. Magkatabi silang naglakad. Papasok sa mas masukal na bahagi ng bundok. Habang papalalim sila, lalong nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga puno ay mas matataas. Ang mga dahon ay mas makintab. Ang hangin ay mas malamig. At may mahinang liwanag na tila nagmumula mismo sa lupa. Parang buhay ang gubat. Bulong ni Lyra. Tumango si Amihan. Buhay nga, tugon nito. Isa itong banal na lugar. Biglang huminto ang engkanto. Itinaas ang kamay. Tahimik, bulong nito. May narinig silang yabag.
Mula sa likuran, isang kaluskos, isang ungol, isang mababang halakhak. Mula sa mga anino ng puno, may lumitaw na nilalang. Hindi ito tulad ng naunang mga anino. Mas mababa, mas mabalahibo. Ang mga matay dilaw na parang apoy. Ang mga kukoy, mahahaba at matalim. Taga-subaybay, bulong ni amihan, alipin ng kadiliman. Napaurong si Lyra. Hahabulin ba tayo niyan? Oo, sagot nito. Hanggat hindi tayo nahuhuli. Biglang sumugod ang nilalang. Mabilis. Mabagsik. Tumalon si Lyra sa gilid. Bahagyang nasugatan ang kanyang braso. Napahiyaw siya. Lyra! Sumugod si amihan. Kahit nang hihina, ibinuka ang mga kamay. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa nilalang. Napaatras ito. Ngunit hindi tumigil. Umungol. At muling sumugod. Naramdaman ni Lyra ang init sa kanyang dibdib. Kusang lumiwanag ang kanyang palad. Naalala niya ang itinuro ni amihan. Isipin ang kabutihan. Isipin ang liwanag. Huminga siya at sumigaw. Umalis ka. Isang alon ng liwanag ang sumabog. Tumama sa nilalang. Napahagis ito sa puno. At naglaho na parang usok. Napahinga si Lyra ng malalim. Nagawa ko na naman. Lumapit si amihan. Ikaw ay mabilis na natututo. Wika nito. Ngumiti siya. Ngunit may halong kaba. Hanggang kailan ko to kakayanin? Tumingin ang engkanto sa malayo. Hanggang matutunan mong lubos na pagkatiwalaan ang sarili mo. Pagdating ng hapon, narating nila ang hangganan ng lihim na kagubatan. May makapal na hamog. May kumikislap na liwanag. May mga bulaklak na hindi pa niya nakikita kailanman. Parang panaginip. Tumigil si amihan. Ito na, sabi nito. Dito ka magsisimulang tunay na magbago. Humakbang si Lyra papasok sa hamog. At sa bawat hakbang, unti-unting nagbabago ang kanyang mundo at ang kanyang sarili. Pagpasok ni Lyra sa makapal na hamog, tila naglaho ang tunog ng mundo. Nawala ang huni ng ibon. Nawala ang lagaslas ng dahon. Nawala ang yabag ng kanilang mga paa. Ang natira lamang ay ang mahinang tibok ng kanyang puso at ang banayad na paghinga ni amihan sa kanyang tabi. Parang lumulutang sila sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Unti-unting numipis ang hamog. At sa kanilang paglabas mula rito, tumambad ang isang tanawing hindi kailanman nakita ni Lyra. Isang malawak na kapatagan na napapalibutan ng matatayog na punong may kumikislap na dahon. Sa gitna nito'y may malinaw na lawa na parang salamin. Sa ibabaw ng tubig may mga mumunting liwanag na naglalaro. Napakaganda. Bulong niya. Ngumiti si amihan. Ito ang puso ng lihim na kagubatan. Wika nito. Biglang may umalingaw-ngaw na tinig. Malalim. Matatag. Parang nagmumula sa lupa at langit. Sino ang nangahas pumasok sa banal na lugar? Napatigil si Lyra. Napalingon siya sa paligid. Mula sa 4 na direksyon, may lumitaw na 4 na nilalang. Ang unay anyong matandang lalaki na yari sa kahoy at ugat. Ang ikalaway isang babaeng tila gawa sa tubig at hamog. Ang ikatlo'y isang binatang may pakpak na parang hangin. At ang ika-4 isang nilalang na naglalagablab ang katawan sa asul na apoy. Napaatras si Lyra. Sino po sila? Ang mga tagapagbantay. Bulong ni amihan. Mga tagapangalaga ng 4 na elemento. Lumapit ang nilalang na yari sa kahoy. Amihan, wika nito. Bakit mo dinala ang isang mortal dito? Lumuhod si amihan. Dahil siya ang pumili ng liwanag, sagot nito.
At pinili rin siya ng liwanag. Tumingin ang nilalang na yari sa tubig kay Lyra. Malambot ngunit matalim ang tingin. Patunayan mo, wika nito, na karapat dapat ka. Biglang naglaho ang paligid, parang hinigop ng dilim. At si Lyra ay napadpad sa isang kakaibang lugar. Nasa gitna siya ng isang malawak na disyerto. Mainit, tuyot, walang tubig, walang lilim. Pagod na pagod ang kanyang katawan. Uhaw na uhaw siya. Nauuhaw hindi lamang sa tubig, kundi sa pag-asa. Nasaan ako? Bulong niya. Sa malayo, may nakita siyang sisidlan ng tubig. Kumikislap. Nagniningning. Agad siyang tumakbo. Ngunit sa bawat hakbang, tila lalong lumalayo ang sisidlan. Hanggang sa bumagsak siya sa buhangin. Wala ng lakas. Wala ng pag-asa. Biglang may naalala siya. Ang kanyang ina. Noong minsang ilang araw silang walang makain. Ngunit nagbahagi pa rin sila ng kaunting tubig sa kapitbahay na mas naghihirap. Napangiti siya. Kahit nauuhaw ako, hindi ako magiging sakim. Biglang umulan. Mula sa walang ulap na langit, binasa ang lupa. Pinuno ang sisidlan sa kanyang tabi. Nawala ang disyerto. Nasa isang malalim na bangin na naman siya. Mataas. Matarik. Sa ibabay may sigaw ng tulong. Isang batang umiiyak. Nalalaglag ako. Nakita niya ang isang bata na nakabitin sa bato. Kung tutulungan niya ito, mahuhulog siya. Kung iiwan niya, mamamatay ang bata. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Lumapit siya. Hinawakan ang kamay ng bata. Kapitan mo ako, sabi niya. At kahit muntik siyang mahulog, nailigtas niya ito. Biglang naglaho ang bangin. Nasa isang madilim na kagubatan na naman siya. Nag-iisa. Naliligaw. May mga boses na bumubulong. Walang nagmamahal sa'yo. Wala kang silbi. Mag-isa ka lang. Napaluha siya. Naalala niya ang mga gabing mag-isa siya sa kubo. Ang lungkot. Ang takot. Ngunit naalala rin niya ang kanyang lakas. Hindi ako nag-iisa, mariin niyang sabi. May liwanag sa puso ko. Nagningning ang paligid. Nawala ang dilim. At sa huli, nasa harap siya ng isang salamin. Sa loob nito, nakita niya ang sarili. Ngunit hindi mahirap. Hindi marumi. Hindi sugatan. Isang lirang may korona ng liwanag. May tapang sa mata. May ngiti ng pag-asa. Siya ba ako? Bulong niya. Oo, sagot ng tinig. Iyan ang maaari mong maging. Inabot niya ang salamin. At ito'y naglaho. Muling bumalik si Lyra sa kapatagan. Nakaluhod. Hingalin. Ngunit buo ang loob. Nakatingin sa kanya ang 4 na tagapagbantay. Tumango ang nilalang na yari sa hangin. Pumasa ka, wika nito. Lumapit ang nilalang na apoy. At mula ngayon, ikaw ay kikilalanin bilang anak ng liwanag. Napaluha si Lyra. Lumapit si Amihan. Puno ng pagmamalaki ang mga mata. Maligayang pagdating sa iyong tunay na landas, bulong nito. At sa puso ng lihim na kagubatan, isinilang ang bagong tagapagtanggol. Tahimik ang puso ng lihim na kagubatan sa pagsapit ng gabi. Ang lawa sa gitna ng kapatagan ay kumikislap sa liwanag ng mga bituin. Ang mga punong matatayog ay tila nagbabantay, at ang hangin ay marahang humahaplos sa mga dahon na parang awit ng kalikasan. Matapos ang pagsubok ng mga tagapagbantay, pinayagan si Lyra at Amihan na manatili sa loob ng banal na lugar. Sa gilid ng lawa, may isang munting silungan na gawa sa mga ugat, dahon at liwanag. Doon sila nanirahan pansamantala.
Nakahiga si Lira sa banig na yari sa malalambot na damo. Gising pa rin ang kanyang diwa. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga naranasan niya. Ang disyerto, ang bangin, ang mga boses, ang salamin, parang panaginip. Ngunit ramdam niya sa kanyang dibdib, lahat iyon ay totoo. Hindi ka pa rin makatulog? Tanong ni Amihan. Nakatayo ito sa labas, nakatanaw sa lawa. Hindi po, sagot ni Lira. Parang ang dami kong kailangang intindihin. Lumapit ang engkanto at umupo sa tabi niya. Normal lang iyan, wika nito. Ngayon mo pa lamang tunay na nauunawaan ang bigat ng iyong papel. Napatungo si Lira. Takot po ako, amin niya. Paano kung hindi ko kayanin? Tahimik si Amihan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito. Noong una, takot din ako, sabi nito. Walang sino man ang isinilang na handa agad. Tumingin siya kay Lyra. Ang mahalaga, patuloy kang natututo. Kinabukasan, sinimula ng pagsasanay. Sa pagsikat pa lamang ng araw, ginising na si Lira ni Amihan. Bumangon ka na, bulong nito. May mahaba tayong araw. Nagpunta sila sa isang malawak na damuhan sa loob ng kagubatan. Doon naghihintay ang nilalang ng hangin. Nakaupo ito sa ibabaw ng isang ulap na tila lumulutang. Ngayon, wika nito, matututuhan mong kontrolin ang liwanag. Tumayo si Lira sa gitna ng damuhan. Ipinasara sa kanya ang mga mata. Huminga ka, sabi ng tagapagbantay. Pakinggan mo ang mundo. Sinunod niya ito. Narinig niya ang tibok ng lupa, ang agos ng tubig, ang bulong ng hangin, ang paghinga ng mga puno. Ngayon, wika ng tinig, hanapin mo ang liwanag sa loob mo. Inilagay ni Lira ang kamay sa dibdib. Unti-unting naramdaman niya ang init, parang maliit na araw. Palawakin mo, utos. Pinilit niyang ituon ng isip. Unti-unting kumalat ang liwanag sa kanyang mga ugat, sa kanyang mga kamay, sa kanyang balat, hanggang sa siya'y nabalot ng mapusyaw na ningning. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mamulat siya. Ang galing mo, bulong niya. Umiti ang tagapagbantay. Ito pa lamang ang simula. Sumunod, ang tagapagbantay ng tubig ang nagturo sa kanya. Dinala siya sa lawa. Ang lakas ay walang saysay kung wala kang damdamin, wika nito. Pinalakad siya sa ibabaw ng tubig. Sa unay lumubog siya. Nabasa. Natawa. Ngunit hindi siya sumuko. Inalala niya ang tiwala, ang pananampalataya. At sa ikatlong pagsubok, nakalakad siya sa ibabaw ng lawa. Parang nasa salamin. Ang tagapagbantay ng lupa naman ang sumunod. Ipinahawak sa kanya ang isang binhi. Ito ay simbolo ng buhay, sabi nito. Palaguin mo. Ipinabaon niya ito sa lupa. Ipinatong ang kamay. Pinadaloy ang liwanag. Sa kanyang harapan tumubo ang isang punong may kumikislap na dahon. Napaluha siya sa tuwa. Sa huli, ang tagapagbantay ng apoy ang humarap sa kanya. Ang apoy ay hindi lamang panira, wika nito. Ito ay liwanag at pagbabago. Pinalibutan siya ng asul na apoy. Hindi siya nasunog, ngunit ramdam niya ang init, ang takot, ang panganib. Kailangan mong manatiling kalmado, sabi ng tinig. Huminga siya. Inalala ang kanyang ina, ang kanyang pangarap, ang kanyang dahilan. Unti-unting humupa ang apoy at siya ay nanatiling nakatayo. Linggo ang lumipas. Araw-araw siyang nagsasanay, nadapa, napagod, umiiyak sa gabi, ngunit bumabangon. Laging bumabangon. Unti-unting lumalakas ang kanyang katawan at espiritu. Isang gabi, umupo siya sa tabi ni Amihan. Salamat, sabi niya. Kung hindi dahil sa iyo,
Wala ako dito. Ngumiti ang engkanto. Hindi kita binago, tugon nito. Inilabas ko lamang ang lakas na nasa iyo na. Tumingala si Lyra sa mga bituin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na siya takot sa bukas. Handa na siyang harapin ito. Dumating ang gabi na walang bituin. Hindi kumikislap ang langit. Hindi sumasayaw ang mga alitaptap. Ang buong lihim na kagubatan ay nabalot ng kakaibang katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa ingay. Naramdaman agad ni Lyra ang pagbabago. Habang nagmumuni siya sa tabi ng lawa, bigla siyang kinilabutan. Parang may malamig na kamay na humaplos sa kanyang patok. Tumayo siya. Lumingalinga. Amihan? Tawag niya. Mula sa lilim ng mga puno, lumitaw ang engkanto. May bakas ng pag-aalala sa muka. Nararamdaman mo rin ba? Tanong nito. Tumango si Lyra. Parang may paparating na masama. Huminga ng malalim si Amihan. Dumating na ang hari ng anino. Nanlamig ang dugo ni Lyra. Hari? Oo, sagot nito. Pinuno ng lahat ng nilalang ng kadiliman. Siya ang nag-utos ng paghabol sa akin. Biglang umugong ang hangin. Nagdilim ang paligid. Ang mga puno ay tila yumuko sa bigat ng isang hindi nakikitang presensya. At mula sa gitna ng kadiliman, may lumitaw na anyo. Matangkad, balot ng itim na usok, may korona ng mga aninong gumagalaw. Ang mga matay pulang apoy. At ang boses, parang libong kaluluwa ang sumisigaw. Amihan. Sa wakas, nagkita tayong muli. Napaurong si Lyra. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa. Parang naging bato ang kanyang katawan. Lumapit ang nilalang. Sa bawat hakbang, namamatay ang damo. Nalalagas ang dahon. Natuyo ang lupa. Ibinigay mo ang binhi, wika ng hari ng anino. Sa isang mortal, ngumiti ito ng malamig. Isang malaking pagkakamali. Umakbang si Amihan sa harap ni Lyra. Hindi mo siya makukuha, maring sabi nito. Tumawa ang nilalang. Talaga ba? Bigla nitong iniunat ang kamay. Isang alon ng kadiliman ang sumabog. Tinamaan si Amihan. Napahagis ito sa malayo. Amihan! Sigaw ni Lyra. Tumakbo siya. Ngunit biglang may pader ng anino sa kanyang harap. Huwag kang makialam, bata. Wika ng nilalang. Hindi, mariin niyang tugon. Hindi kita hahayaang saktan siya. Ngumisi ang hari. Matapang, ngunit mangmang. Naglakad ito palapit kay Lyra. Bawat hakbang ay parang bumibiyak ang lupa. Alam mo ba, sabi nito, kung bakit kita hinayaan mabuhay? Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil may dugo ka ng liwanag at dilim. Napatigil si Lyra. Ano? Lumapit pa ang nilalang. Ikaw ay anak ng dalawang mundo. Wika nito. Ang iyong ina ay pinagpala ng mga engkanto. Ang iyong ama ay dating lingkod ko. Parang gumuho ang mundo ni Lyra. Hindi. Nagsisinungaling ka. Tumawa ang hari. Tanungin mo siya. Sabay turo kay Amihan na pilit bumabangon. Tahimik si Amihan. May lungkot sa mga mata. Totoo, bulong nito. Hindi ko sinabi upang protektahan ka. Napahawak si Lyra sa dibdib. Bumigat ang kanyang paghinga. Kung ganon, ako ba'y masama? Lumapit ang hari. Hindi pa, sagot nito. Ngunit maaari kang maging katulad ko. Iniabot nito ang kamay. Sumama ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang lampas sa liwanag. Napatitig si Lyra sa kamay. Ramdam niya ang hatak, ang tukso, ang pangako ng lakas. Naalala niya ang kanyang kahirapan. Ang pag-iisa, ang sakit. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong sumuko. Ngunit tumingin siya kay Amihan.
duguan, sugatan, ngunit patuloy na lumalaban. Naalala niya ang kanyang ina, ang kabutihan, ang sakripisyo. Huminga siya ng malalim. Hindi, mariin niyang sabi. Pinili ko ang liwanag. Nagningning ang kanyang katawan. Mas maliwanag kaysa dati. Sumigaw ang hari. Hindi pa tapos ito. Isang higanting anino ang umangat sa likod nito. Parang halimaw na may maraming mata. Sumugod ito kay Lyra. Pinikit niya ang mga mata. Inilabas ang lahat ng lakas. Isang haligi ng liwanag ang sumabog mula sa lupa. Tinamaan ang halimaw. Napunit ang dilim. Umalingaw-ngaw ang sigaw. Nawala ang anyo ng hari. Umatras ito. Nagmistulang usok. Ngunit bago tuluyang maglaho, nagsalita ito. Babalik ako. At kapag handa ka na, ikaw ang magiging akin. Tahimik ang paligid. Unti-unting bumalik ang liwanag. Nabuhay muli ang mga dahon. Nabasa ang lupa. Napatumba si Lyra sa pagod. Lumapit si amihan at inakay siya. Matapang ka, bulong nito. Ngunit mas mabigat na ang darating. Tumingala si Lyra sa madilim na langit. Ngayon, alam na niya ang katotohanan. At alam din niyang hindi na siya maaaring umatras. Tahimik ang lihim na kagubatan matapos ang pag-urong ng hari ng anino. Ngunit ang katahimikan ay hindi payapa. Ito'y mabigat. Parang ulap na hindi bumubuhos. Parang sugat na hindi pa naghihilom. Naupo si Lyra sa gilid ng lawa. Nakayakap ang kanyang mga tuhod. Nakatitig sa sariling refleksyon sa tubig. Ngunit hindi niya makita ang dating sarili. Ang nakikita niya ay isang dalagitang may dalawang anino. Isa ng liwanag, isa ng dilim. Anak ng dalawang mundo. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salita ng hari. Parang lason, parang tinik sa puso. Lumapit si amihan at umupo sa tabi niya. Matagal silang nanahimik. Hanggang sa si Lyra ang unang nagsalita. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahina niyang tanong. Napayo ko ang engkanto. Natakot ako, sagot nito. Na kapag nalaman mo, baka mawalan ka ng tiwala sa sarili. Napangiti si Lyra ng mapait. Ngayon, parang nawawala na nga. Tumingin si amihan sa kanya. Hindi ka masama, maring sabi nito. Ang dugo ay hindi nagtatakda ng puso. Tahimik siyang napaluha. Pero ramdam ko minsan, ang galit, bulong niya. Kapag nasasaktan ako, parang may bumubulong sa loob ko na gumanti. Napapikit si amihan. Iyan ang bahagi ng dilim, paliwanag nito. Ngunit hindi ibig sabihin na susundin mo ito. Tumayo ang engkanto. At dahil alam na natin ang katotohanan, kailangan na nating ihanda ka sa huling pagsubok. Napatingin si Lyra. Huling pagsubok? Tumango ito. Kailangan mong harapin ang iyong sarili. Kinabukasan, dinala siya ni amihan sa pinakaloob ng kagubatan. Isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Walang puno, walang damo. Isang malawak na bilog na bato na napapalibutan ng mga sinaunang simbolo. Sa gitna nito'y may salamin na gawa sa malinaw na kristal. Salamin ng kaluluwa, wika ni amihan. Dito mo makikita ang iyong buong pagkatao. Lumapit si Lyra. Kinabahan siya. Paano kung hindi ko magustuhan ang makikita ko? Hinawakan ni amihan ang kanyang balikat. Ano man ang makita mo, tanggapin mo. Huminga siya ng malalim at tumingin sa salamin. Sa una, sarili niya lamang ang nakita. Pagod, may sugat, may takot sa mata. Ngunit unti-unti itong nagbago. Sa salamin, nakita niya ang dalawang Lyra.
Ang unay nagliliwanag, nakasuot ng puting kasuotan, may ngiting payapa. Ang ikalaway balot ng dilim, may pulang mata, may galit sa mukha. Nag-usap ang dalawang anyo. Mahina ka, wika ng madilim na lira. Kung susunod ka sa akin, walang makakasakit sa'yo. Ngunit masasaktan mo ang iba, sagot ng maliwanag na lira. Mas mahalaga ang sarili, tugon ng madilim. Mas mahalaga ang puso, sagot ng maliwanag. Napahawak si Lira sa dibdib. Ito ang digmaan sa loob niya. Biglang humarap sa kanya ang dalawang anyo. Sino ang pipiliin mo? Sabay nilang tanong. Nanginig ang kanyang tuhod. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang gutom, ang lungkot, ang kabutihan, ang pag-asa, ang pagmamahal. Umiyak siya. Pareho kayo, bahagi ko, sagot niya. Hindi ko itataboy ang alinman. Nagulat ang dalawang anyo. Aking dilim, gagawin kitang lakas, sabi niya. Hindi sandata ng galit. Aking liwanag, gagawin kitang gabay, dagdag niya. Hindi dahilan ng pagmamataas. Unti-unting nagsanib ang dalawang anyo. Naging isa. Isang lirang may balanse. May ningning at lalim. Biglang sumabog ang salamin sa liwanag. Ngunit hindi ito nabasag. Nawala lamang. Nakatayo si Lira sa gitna ng bilog. May bagong aura sa paligid. Mas tahimik. Mas matatag. Lumapit si Amihan. Namumuo ang luha sa mga mata. Nagawa mo, bulong nito. Natagpuan mo ang iyong sarili. Ngumiti si Lira. Sa unang pagkakataon, mula nang malaman ang katotohanan. Hindi na siya natatakot. Handa na siyang harapin ang kapalaran. At ang huling laban. Dumating ang gabi na tila walang hanggan. Hindi lumubog ang araw ng tuluyan. Nanatili itong kulay abo sa kalangitan, parang sugat na ayaw maghilom. Ang lihim na kagubatan ay muling nabalot ng pangamba. Nanginginig ang mga puno. Naglalaho ang liwanag ng mga alitaptap. Ang laway naging maitim na parang tinta. Nakatayo si Lira sa gitna ng kapatagan. Tahimik. Matatag. Hindi na ang dating dalagitang nanginginig sa takot. Sa kanyang mga mata, may tapang at malinaw na pasya. Sa tabi niya si Amihan. Bagamat may bakas pa rin ang sugat, tuwid ang tindig. Dumating na ang oras, wika ng engkanto. Tumango si Lira. Nararamdaman ko, sagot niya. Parang tinatawag niya ako. Biglang umalingaw-ngaw ang kulog. Ngunit walang ulan. Sa halip, bumukas ang lupa sa malayo. Isang bitak na naglalabas ng itim na usok. Mula roon, isa-isang umangat ang mga nilalang ng anino. 12-dosenang anyo. May pakpak, may sungay, may kuko, may mata sa kung saan-saan. Sa gitna nila, unti-unting nabuo ang anyo ng hari ng anino. Mas malaki kaysa dati, mas madilim, mas malakas ang presensya. Lira, umalingaw-ngaw ang boses nito. Oras na para pumili ka. Humakbang siya pasulong. Pinili ko na, mariing tugon niya. Ang mundo, ang buhay, ang liwanag. Tumawa ang nilalang. Ang liwanag ay pansamantala. Ibinuka nito ang mga kamay. Biglang sumabog ang kadiliman. Parang alon, sumakop sa kagubatan. Napatumba ang ilang puno. Namatay ang mga bulaklak. Sumigaw ang hangin. Ibinuka ni Lira ang mga palad. Sumagot ang liwanag. Isang bilog na ningning ang bumalot sa kanya at kay Amihan. Nagbanggaan ang dilim at liwanag. Parang dalawang bagyong nagsalpukan. Nabingi ang mundo. Sumugod ang mga nilalang. Parang baha.
Walang tigil. Amihan, sa kanan, sigaw ni Lyra. Sa kaliwa ako, tugon nito. Sabay silang kumilos. Si Amihan ay nagpalipad ng mga talim ng hangin. Si Lyra ay nagpakawala ng mga alon ng liwanag na humihilom sa lupa habang sumisira sa dilim. Isa-isang bumagsak ang mga anino. Nagiging abo, nagiging usok. Ngunit hindi nauubos. Parang walang katapusan. Nauubusan tayo. Hingal na, sabi ni Amihan. Tumango si Lyra. Alam ko, sagot niya. Kailangan kong harapin siya. Tumingin siya sa hari. Nakatayo ito sa gitna ng kadiliman. Parang bundok ng anino. Humakbang siya palapit. Sa bawat hakbang, bumibigat ang hangin. Bumalik ka, sigaw ni Amihan. Mapanganib. Ngunit hindi siya huminto. Kung hindi ngayon, kailan pa? Sagot niya. Tumayo siya sa harap ng hari. Magkalapit. Magkatapat. Sumama ka na sa akin. Wika ng nilalang. Ito ang huli kong alok. Umiling si Lyra. Hindi mo ako pag-aari. Napangisi ang hari. Kung ganon, kukunin kita. Bigla itong sumugod. Parang kidlat ng kadiliman. Tinamaan si Lyra. Napalipad. Bumagsak sa lupa. Dumugo ang kanyang noo. Nanlabo ang kanyang paningin. Lyra! Sigaw ni Amihan. Piliting tumakbo. Ngunit hinarang ng mga anino. Dahan-dahang lumapit ang hari. Mahina ka pa rin. Bulong nito. Pinilit ni Lyra na tumayo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Naalala niya ang lahat. Ang kubo. Ang gutom. Ang pagmamahal ng magulang. Ang pagtulong kay Amihan. Ang mga pagsubok. Ang sariling dilim. Ako ang pinili. Bulong niya sa sarili. At pinili ko rin. Isinara niya ang mga mata. Hindi para tumakas, kundi para magtiwala. Pinagsama niya ang liwanag at dilim sa kanyang puso. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang iisang lakas. Biglang nagliwanag ang kanyang katawan. Ngunit hindi maputi, hindi rin maitim. Isang gintong liwanag na may bahid ng anino. Isang balanseng ningning. Napaatras ang hari. Ano ito? Ito ako, mariing sabi ni Lyra. Itinaas niya ang kamay. Isang haligi ng balanseng enerhiya ang bumagsak mula sa langit. Tinamaan ang hari. Sumigaw ito. Parang nababasag ang mundo. Umuga ang lupa. Nagliyab ang hangin. Nagkabitak-bitak ang kadiliman. Ngunit hindi pa tuluyang nawawala ang nilalang. Sa gitna ng alikabok at usok, naroon pa rin ito. Nanghihina, ngunit buhay. Hindi pa tapos. Ungol nito. Huminga ng malalim si Lyra. Malapit na, bulong niya. At inihanda niya ang sarili para sa huling sakripisyo. Tahimik ang mundo sa gitna ng naglalagos na alikabok at usok. Ang lihim na kagubatan ay tila huminto sa paghinga. Walang hangin, walang tunog, walang galaw. Tanging si Lyra at ang hari ng anino ang nakatayo sa gitna ng wasak na kapatagan. Parehong pagod, parehong sugatan, parehong nasa hangganan ng kanilang lakas. Nakaluhod ang hari. Ang katawan nito ay nagkakalas-kalas na parang usok na hinihipan ng hangin. Ngunit nananatili pa rin ang galit sa mga mata. Hindi, ako, matatalo. Unggol nito. Nakatayo si Lyra sa harap niya. Hingalin, nanginginig. Ramdam niya ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Ang balanseng lakas na ginamit niya ay humihigop ng buhay. Alam niya iyon. Alam niyang may kapalit.
Lumapit si amihan. Pilay. Duguan. Ngunit pilit na tumitindig. Lira, nanginginig na wika nito. Huwag mong ituloy. Ngumiti siya. Isang payapang ngiti. Amihan, salamat. Bulong niya. Dahil sa'yo, natutunan kong mahalin ang mundo. Napailing ang engkanto. May ibang paraan, sabi nito. Wala na, tugon ni Lira. Ito na ang tanging daan. Tumingin siya sa kalangitan. Wala pa ring bituin. Wala pa ring buwan. Ngunit sa gitna ng dilim, may munting liwanag na sumisibol. Parang binhi. Parang pag-asa. Ipinasara niya ang mga mata. At sa huling pagkakataon, inalala niya ang kanyang buhay. Ang munting kubo sa bundok. Ang simpleng pagkain. Ang tawa ng kanyang ina. Ang kamay ng kanyang ama. Ang unang gabi na tinulungan niya si amihan. Ang mga pagsubok. Ang takot. Ang tapang. Ang pagmamahal. Ako ay handang magpaalam. Bulong niya sa hangin. Biglang nagliwanag ang kanyang dibdib. Mula roon, lumabas ang binhi ng liwanag. Ngunit hindi na maliit. Isa na itong araw. Isang makinang napuso ng enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni amihan. Lira, ngumiti siya. Huwag kang umiyak, sabi niya. Mabubuhay ang mundo. Ibinuka niya ang mga kamay. At pinakawala ng lahat. Isang alon ng dalisay na liwanag at balansing lakas ang kumawala. Tinamaan ang hari ng anino. Sumigaw ito, hindi sa galit, kundi sa takot. Na hindi, unti-unting nabura ang kanyang anyo. Nagmistulang abo, nagmistulang alaala. Hanggang sa tuluyang naglaho. Kasabay nito, naglaho rin ang mga natitirang anino. Nabuo muli ang lupa. Nabuhay ang mga puno. Umalik ang kulay ng mga bulaklak. At sa wakas, lumabas ang mga bituin. Isa-isa, parang luha ng langit. Bumagsak si Lira sa lupa. Mahina, walang malay. Tumakbo si amihan. Inakay siya. Lira, huwag mo akong iwan. Niyakap niya ito. Humagulgol. Hindi pa tapos ang kwento mo. Biglang may marahang liwanag na bumalot sa kanilang dalawa. Mula sa lawa, mula sa mga puno, mula sa lupa. Ang apat na tagapagbantay ay lumitaw. Tahimik, marangal. Lumapit ang tagapagbantay ng lupa. Ang kanyang sakripisyo ay nagligtas sa balanse. Wika nito. Tumayo ang tagapagbantay ng tubig. Hindi maaaring masayang ang kanyang buhay. Lumapit ang tagapagbantay ng hangin. Ang kanyang puso ay dalisay. At nagsalita ang tagapagbantay ng apoy. Dapat siyang ipagpatuloy. Itinaas nilang sabay-sabay ang mga kamay. Mula sa apat na direksyon, dumaloy ang liwanag. Pumasok sa katawan ni Lira. Unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang pisngi. Huminga siya. Marahan, mabagal, ngunit buhay. Napaluha si amihan. Lira, unti-unting dumilat ang dalagita. Amihan, mahina niyang tawag. Natawa ang engkanto sa gitna ng luha. Nandito ako. Ngumiti siya. Nanalo ba tayo? Nanalo tayo, sagot nito. Lumipas ang mga buwan. Ang lihim na kagubatan ay mas naging masigla kaysa dati. Mas maliwanag. Mas payapa. Si Lira ay nanatili roon. Hindi bilang reyna. Hindi bilang diyosa. Kundi bilang tagapangalaga. Isang dalagitang minsang mahirap. Ngunit may pusong mayaman. Madalas siyang bumalik sa kanyang dating kubo. Inayos ito.
ginawang tahanan ng mga naliligaw, ng mga sugatan, ng mga nangangailangan. Kasama si Amihan, magkasama silang nagbabantay sa balanse. Nagpapalaganap ng liwanag, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng kabutihan. At sa bawat pagsikat ng araw sa kabundukan, naalala ng mundo ang isang dalagitang minsang pumili na tumulong at naging liwanag ng walang hanggan. Wakas,